You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, "You worthy of it all. You worthy of it all." For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Yes, you are. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Yes, you are. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Give the best clap of praise, worship, and adoration. Thank you, Jesus. Sige po, bigay po natin ang the best clap and praises, Lord God, sa ating Diyos, Lord God. Yes, Lord, we worship you, we adore you, we glorify you, Panginoong Jesus, Lord God. Lord God, bago ang lahat, Lord God, kami po'y muling humihingi, Lord God, ng kapatawaran, Lord God, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Lord. Patawarin mo po kami, Lord God, sa lahat ng aming nagawa, naisip, nasabi, Lord God, pakininisin mo po kami, Lord God, simula ulo hanggang talampakan, Lord. And Lord God, right now, Panginoong Jesus, Lord God, we thank you for this day, we thank you for this Sunday service, Panginoon, Lord God, salamat, Lord, sa word na ibababa mo pa lamang, Lord. I pray, Panginoong Jesus, Lord God, ito ay victorious na, Panginoong Jesus, Lord God. Salamat, Lord, sa lahat ng buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, dahil ginabayan mo kami, Lord God, simula sa aming mga tahanan, Lord God, hanggang sa church nito, Lord God. We thank you, Panginoon Jesus, Lord God, sa laging paggabay, Lord, sa laging pagsama, Lord God. We pray, Panginoon, Lord God, sa ibababa mong word ngayon, Lord God. Buksan mo po ang puso, ang isip ng bawat isa, Lord God, at manamnam namin, Lord, ang word na ibibigay mo sa amin, Lord God. We thank you for everything, Panginoon, Lord God, sa gagamitin mong vessel, Lord God, sa buhay ni Rev Jeremiah Patolot Marasigan, Lord God. Ikaw po ang patuloy na kumilos, Lord, ilagay mo po siya sa iyong likuran, Lord God. Ikaw po ang manguna, Lord. Ikaw po ang makita, Lord God, sa lahat ng kanya sasabihin, Lord God. Yun lamang po, Panginoong Jesus, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa amin. We entrust everything in you, Panginoon, Lord God. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen.
Praise God. Let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo po lahat yung mga pumikit, tayo manalangin. Oh Heavenly Father, continue, O God, to bless your word today. Ang bawat isa po ay mapupuno. Ang bawat isa ay magkakaroon ng baon, revelation. At Lord, I pray, mababago ang buhay ng bawat isa. After this word, mas makikilala ka namin, Panginoong Hesus. Mas tatanggamin ka namin bilang aming hari tagapagligtas. Babaguhin mo kami ayon sa iyong nais. Salamat po sa iyong salita. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Sa inyo po ang pinakamataas sa papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Come on, palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Wow. Ako po ay super blessed dahil ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa ating simbahan. Palakpakan nga uli natin si Lord. Talaga, every glory ay para kay Lord. I think yun na atang pinakamarami natin for this kahapon po. Tayo po ay nakapag-conduct ng almost 50 plus A groups ang ating pong nagawa po. So I really thank the Lord sa buhay po ng ating mga A group leaders na talaga namang binibigay ang best para sa kanilang mga anak. Kaya kapag ang katabi mo ay A group leader, apiran mo yan, sabi mo, good job. Yeah, praise God. At sa lahat po ng mga becoming A group leaders, naku, grabe. Ang saya po ng A group sa JA1 Taal. Amen po ba? Praise God. Mamaya po, we don't have a mentoring service kasi nga po ay every other week na lang natin gagawin because we want later, after the service, gusto po namin mas mahaba yung time nyo with your A groups. Amen? So mamaya, I don't know kung ano ang plano ng inyong A group leader pero may nagsabi, sabay-sabay silang kakain or yung iba mag-ESM, yung iba may schedule na agad na malayo na pupuntahan mamaya. So, we will just enjoy it. Amen? Nag-e-enjoy habang tayo ay lumalalim sa kanyang salita. Praise God. Today, we will talk about it is written. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, nasusulat. Matthew chapter 4, verse 4, Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang pinag-uusapan po natin for the last 4 weeks ay patungkol sa word ni Lord, kanyang mga salita. At sino ho dito, blessed na blessed. Amen? Kasi siya po ay sumusunod sa kung ano ang principles ng Bible. Alam niyo po ba, ang story dyan sa book of Matthew chapter 4, yung verse na yan, na hindi po yan teaching, hindi po yan preaching. Yung pong verse na yan ay hindi sinabi ni Jesus sa crowd at lalong hindi rin sinabi ni Jesus sa disciple. Ang verse na yan, ang kausap dyan ni Jesus ay walang iba kundi si Satanas. So ibig sabihin, that verse is not just a simple verse. Ang verse na yan, ito po ay warfare. Amen? Ito po ay weapon. Sa Matthew chapter 4, si Jesus po ay nagfasting ng 40 days. Alam niyo naman po kung ano nangyari. Then, nung si Jesus ay nagfasting, siya po ay physically pagod, siya po ay nangihina, siya po ay gutom dahil siya po ay nasa kanyang human nature. Si Satan ay nag-appear, trying to tempt Jesus. Sinubukan niyang tuksoin ang Panginoong Hesus. Una niyang tinarget ay ang lust of the flesh. Gutom si Jesus, kaya challenge niya ang Panginoon. Na sige nga, yung bato na yan, ay gawin mong tinapay. Anong sagot ni Jesus? It is written, Man shall not live on bread alone.
Anong sunod na tinarget ni Satan? Lust of the eyes. Dinala siya sa mataas na lugar at sinusubukang patalunin. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka daw niya sasaktan. Ikaw di papalagaan sa kanyang mga anghel. Sige nga, tumalon ka nga dyan. Ano sagot ng Panginoong Hesus? It is not written. Huwag mong susubukin ng Diyos. Another thing, dinala uli siya ni Satan sa isang lugar na pinakita ang lahat ng mga kingdom. Anong tinarget? Another weakness ng tao, the pride of life. Pinakita ang lahat ng kariyan, inalok, at sinabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo lahat yan kapag sumunod ka sa akin. At anong sinabi uli ni Jesus? It is written. It is written. Ang Diyos lamang ang dapat mong sambahin at paglingkuran. 3 beses na inatake ng kaaway si Jesus sa pinaka-weakness ng tao. Pero 3 beses din at sumagot si Jesus na lagi nagsasimula saan? It is written. So, sa madalit sabi, kahit pa anong sabihin o ulok sa iyo ng mundo, isa lang ang sabing panlaban ng Panginoong Hesus, nasulat na or nasusulat. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang kanyang susundin. Kaya nung narinig yun ni Satan sa 3 beses, siya po ay umalis na. And this is the revelation. Hindi po ito istorya lamang ng victory ng Panginoon nung siya po'y tinukso. Kung hindi, ito po ay revelation. Ito po ay technique, strategy, kung paano i-handle ang testing and temptation sa buhay. Isa lamang po ang simpleng sagot, pero pinaka-powerful na sinabi ni Jesus, it is written, nasusulat. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus po, pwede siyang humarap kay Satan bilang Diyos eh. Yung pagdating pala ang ni Satan, ay pwede na si Jesus ay mag-act bilang isang Diyos. Pero si Jesus, sumarap siya sa human nature. Pinakita niya na siya ay tao that time at pinakita niya kung paano mapagtagumpayan ang kaaway. So, mga anak, for simple as this, pwede tayong maging victorious using that simple word. It is written. Kaya si Jesus ay hindi humarap bilang Diyos, humarap siya bilang tao para sabihin sa iyo, kung si Satan ay napaalis niya, napatakbo niya sa salitang yon, then pwede mo rin siyang gamitin ngayon. Ano po ba, Pastor, ang written sa Greek? It is written in Greek. Yan po ay yegraptai. Ang ibig sabihin po niyan, na isulat na at nananatiling may bisa hanggang ngayon. So, si Satan, kahit paanong gawin ng kaaway, pag ikay humarap sa pagsubok, pag sinabi mong it is written, ibig sabihin, meron kang salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, established na yon. So yung tagumpay ni Jesus that time, hindi lang po yan patungkol noon. Hanggang ngayon, sino naniniwala, meron pa ring bisa ang word ni Lord. That is the meaning of it is written. It means, established na. Naisulat na. Kung ano nandito sa Bible, ito na ang absolute truth. Kahit pa anong gawin na panlilinlang ng kaaway, it is written. Ikaw ay victorious. Now, number 1, ito po ang gusto kong bigyan ng din sa inyo. God's word give us direction. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng direction or sabihin na tamang daan. Lahat tayo ho gusto makarating sa tamang desisyon. Tama ga ho? Wala naman dito nagdesisyon para masira ang kanyang pamilya. Walang nagdesisyon ng malungkot na buhay. Walang gustong magsisi sa huli. Lahat tayo, we want, lahat ng ating mga action ay tama. Now, tayong mga tao, we don't know always what will happen next. Pwede tayong magplano, pero hindi natin sigurado ang mamaya. Amen. At dito po papasok ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng daan. Without the Word of God, without His direction, lahat po tayo ay confused. Natatangay lang tayo kung paano ang culture na ito or culture ng mundong ito'y kikilos. When Satan is trying to offer po, ano po si Satan? In-offer niya si Jesus saan? The easiest way. Matthew chapter 4, verse 8 and 9. Again,
the devil took him to a very high mountain and show him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, sabi ni Satan, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Alam mo po, pinakita ni Satan lahat kay Jesus. Yan lahat ng kaharian, lahat ng yan. Ibibigay ko yan sa iyo. Pero may kondisyon, sasamba ka sa akin. Si Satan ay nagbibigay ng other way. Tinutokso niya si Jesus para mag-iba ang direction ng buhay. At isa lamang naman lagi ang goal ni Satan, gusto niya tayong ilihis. Sabi niya, parang sinasabi niya kay Jesus, Jesus, merong mas mabilis na paraan. Jesus, merong mas madaling paraan. Parang tayo minsan, we want to worship the Lord, bakit hindi natin napapanghawakan ng salita ng Diyos? Kasi minsan, mas naniniwala tayo sa mayroong mas mabilis na paraan, mayroong mas madali. Ang unang inaatake sa iyo po ng kaaway, hindi ang iyong lakas. Ang una niyang inaatake, ang iyong direction. Saan patungong iyong buhay? Bakit? Kasi alam niya, kapag nalihis ka, hindi niya na kailangang ilayo ka sa Diyos dahil ikaw na mismo ang lalayo. Kaya we need to be careful in our decision. Why? Isang maling decision lang ang kailangan. Isang maling relasyon. Isang maling compromise. Isang maling paniniwala. At mamaya makikita mo ang sarili mo malayo na sa kalooban ng Diyos. Kaya every single day ng ating buhay, kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi mo na kailangan makipag-negotiate sa world. Ano lang kailangan mo panghawakan? Word. Ganito ni Jesus, tinalo ang pang-aalok ni Satan. Verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written. Yun ulit yung word na yun. It is written, worship the Lord your God and serve Him only. Hindi na siya nakipag-negotiate. Oo nga, no, maganda yan. Pwede nga namang gawin natin yan. Isa na agad ang sagot ni Satan, layuan mo nga ako, Satanas. Naisulat na nakasulat na. Ano ka sabi ng Bible? Ang Diyos lang ang paglilingkuran. Ano ka sabi ng Bible? Sa Diyos ka lamang sasamba. So, ibig sabihin, kahit na anong bigay o alok sa iyo ng mundong ito, isa lamang ang sasabihin mo, it is written. It is written. Si Satan na hindi lamang nagbibigay ng problema. Minsan, ang kaya ring ibigay ni Satan ay magandang opportunity. Pero pastor, paano mo masasabi na yung magandang opportunity na yan ay hindi galing sa Diyos? Simple lang. Kahit paanong ganda ng opportunity na yan, kapag nilalayo ka niyan sa Diyos, kapag inaalis niyan ang trono ng Diyos sa iyong puso, automatic, hindi yan sa Panginoon. Kaya mahalaga na tayo po ay rooted ng word ni Lord. Kasi kapag wala ang kanyang salita, then ang mundong ito magsasabi sa atin kung ano dapat ang iyong life goals. Sasabihin sa iyo ng mundo, ito ang magandang opportunity, ito ang trending, ito ang gawin, itong lugar na ito ang maganda. Pero ang kapalit, mapapalayo ka sa Diyos. Alam niyo po ba, minsan we question God, Lord, bakit ba parang hindi ko naiintindihan na nangyayari sa aking buhay, parang wala itong direction. You know the problem? Hindi sa wala tayong direction. Ang problema ng tao ay mali tayo ng pinagtatanungan. Kapag tayo dumadaan sa pagsubok, ang inuuna agad natin, Facebook. Inuuna agad natin mag-notes. Pag tayo may pinagdadaanan, ang hanap mo agad ay, anong magandang in-notes dito? Pag tayo merong pagsubok, ang inuuna agad natin, TikTok, barkada, mas ini-entertain pa natin ang opinion. Pero ito nung si Satan ay inalok si Jesus ng magandang opportunity, hindi niya binalik ang tanong na yang gaan trending ngayon. Ang sinagot agad ni Jesus, it is written. It means kahit maganda yang opportunity na yan, ano ga ang sinabi sa akin ng Diyos? Ano ga ang nakasulat? Ang Bible po ay compass. Don't underestimate the Word of God. Psalm 119, verse 105. Ang sabi doon, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Ibig sabihin, ang salita daw ng Diyos, yan po ang ating lampara. At sa bawat ilaw na yan po ang mag-guide sa bawat hakbang natin patungo sa buhay. If we will assess, ba't ka ang binigay ng Diyos ay hindi na lang flashlight?
your word is a flashlight. O kumbaga naman, or sabihin na natin floodlight, napakalaking ilaw. Bakit sinabing lamp? Kasi ang lamp, maliit lang po ang sakop niyan. Para makita mo yung sunod na step or yung sunod na direction, kailangan mong humakbang. At dito po natin makikita, yung word ni Lord, hindi pwedeng Sunday lang. Kasi yan po'y lampara. Bukas, kailangan mo na uli ng word for your next step. Kaya sinabing your word is a lamp, ibig sabihin, araw-araw, kailangan mong lumakad kasama ang salita ng Diyos. Alam niyo po, I have a conversation with someone. Sabi niya sa akin, Tay, ako'y may panaginip. Alam mo, mga taga-J1 Taal, mga mananaginip talaga, ano? Ayan na may biblical pag matanda, mananaginip talaga. Sa madalit sabi, siya din na naginip. Ilang araw niya nang iniisip, ang kanyang panaginip, hindi mawala, talagang malinaw sa kanya yung dream. Di tinanong ako, Tay, ano po kayang ibig sabihin ng panaginip na yon? Even though ako po ay merong idea kung anong ibig sabihin nun. It's about calling, it's about hindrance. Pero, hindi ko pinilit sagutin agad. I asked the Lord, Lord, anong sasabihin ko sa taong ito? And then, this is the revelation. Huwag mong sagutin. Siya ang paghanapin mo. Di ang ginawa ko, habang kami nagkukwentuhan, ito sabi ko sa kanya, magbasa ka ng Bible. Kahit naman siya lagi nagbabasa ng Bible, sabi ko, magbasa ka ng Bible, hanapin mo kung saan mo makikita yung napanaginipan mo. Kung ano ang meaning noon. Sa madalit sabi, hindi ko siya binigyan ng sagot, ang binigay ko sa kanya ay direction. At ano ang direction? Basahin mo uli ang Bible. After 1 hour, lumapit sa akin, masayang masaya. Bakit? Tay, gets ko na po. Anong pinakita niya? Yung word ni Lord. Na nandoon pala yung sagot. Alam ko na po pala ang hadlang sa akin, kaya po pala yung meaning noon, ang ibig sabihin noon, may pride pala ako. Ang ibig sabihin pala noon, meron pala akong dinadala. Yung palang hadlang. And then boom. Anong ibig ko sabihin? Direction. Sa bawat pangyayari sa buhay, hindi mo kailangang manghula. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Your word or His word is a lamp to guide us para makita natin ang sunod na daan. Kaya every time you read the Bible, hindi ka lang basta nagbabasa. Ang ginagawa mo'y tinatanong mo ang Diyos kung ano ang sunod na desisyon na iyong gagawin. Listen to this. Hindi tayo binigyan ng Bible para limitahan tayo ng Diyos. At lalong hindi tayo binigay ng Bible para tayo maligaw. At lalong hindi prison ng Bible. Protection mo ito. At ang Bible, kaya yung iba hindi nagbabasa kasi ang dami daw restriction. Kadami naman bawal sa Bible. Pero sa tunay, hindi ito maraming restriction. Direction ito. Kaya bago ka magdesisyon sa relasyon, negosyo, bago ka magdesisyon sa mga next na gagawin mo, sa pera, sa ministry, whatever it is, anong una mong gagawin? Ano ang nakasulat? Ano ang nakasulat? It is written. Why? Because the one who created life is the only one who truly knows what life should believe. Ang Diyos lang naman ang nag-create sa atin He knows the start, He knows the beginning. Alam yun ng Diyos. Kaya yung mga sunod natin gagawin sa ating buhay, ang Diyos ang ating tatanungin. Ang laging tanong ay, ito kaya ang gusto ng Diyos? Ano kaya ang sinasabi ng Diyos? Kaya sa bawat desisyon ng iyong buhay, isa lang ang sagot. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, it is written. Ibig sabihin, ano yung nakasulat, ano yung naisulat na. Number 2, God's Word gave us stability. Ang salita daw po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng stability. Ano po, Pastor, ang stability? Stability is the ability to remain standing even when everything around you is shaking. Hindi ibig sabihin po ng stability, wala kang problema. Ang ibig po sabihin ng stability ganito, kahit may problema, hindi ka bumibigay. Kahit may pressure, hindi ka umaalis sa Diyos. Sino po dito gusto niya siya po ay tumibay? Sino po dito ang gusto niya sa bawat pagsubok siya ay nananatili? Then, nakasulat na sa Bible. Psalm verse 1,
Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Ang sabi dito, "Oh, the joy of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with the sinners, or join with the mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night." Ano daw ang katulad nila on the verse 3? "They are like trees planted along the river bank, bearing fruit its season, their leaves never wither, and they prosper in all they do." Praise God. Sabi doon, grabe daw po ang saya ng mga taong hindi sumusunod sa payo ng masama, ni hindi nakikijoin doon. Ano daw? Yung mga tao na yon na ito, sila po ay masaya sa word ni Lord. They meditating the word of God day and night. At yung tao daw na nagme-meditate ng salita ng Diyos ay ito, para silang puno sa tabi ng batis. Or yung ugat nila malapit sa source. Laging namumunga, laging nagtatagumpay. At kahit daw dumating ang tag-araw, sila po'y nananatiling fresh at nakatayo. Bakit? Kasi yung ugat nila malalim. Kaya pala, kung gusto mong tumibay sa bawat pagsubok, ay kailangan mo ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang nagpapalalim. Si Jesus po sa book of Matthew chapter 4, pinatunayan niya na kahit siya'y gutom, 40 days nag-fasting, kahit siya'y pagod, at kahit siya po'y tinutokso ng Bible, bakit hindi siya bumigay? Simple lang. Dahil merong isang bagay na hindi nagbago sa kanyang statement. Ano po yon? It is written. Kahit pa anong pangit ng sitwasyon, isa lang ang sasabihin mo, it is written. At ito ang magbibigay sa iyo ng stability. Ito ang magbibigay sa iyo ng tibay para manatili. Kaganda, no? Sometimes we ask God, "Lord, alisin mo naman ang problema ko, hirap na ako." Naghihintay tayo ng himala, pero wala nangyayari. Pero sa tunay, madalas hindi inaalis ng Diyos ang problema. Pero nagbibigay siya ng kanyang salita para manatili tayong nakatayo sa gitna ng problema. Ang Diyos ay hindi nangako ng buhay na walang problema. Nag-warning pa nga siya sa atin na ang mundong ito ay full of trouble, full of persecution, marami nga tayong pagdadaanan. Pero ito ang pangako ng Diyos. Ang pangako niya, tayo'y magtatagumpay. Kapag ang tao, alam niya ang tunay, alam niya ang salita ng Diyos, hindi siya madaling babagsak sa pagsubok. Pwedeng tunay ang problema, pero tunay din ang salita. People become unstable because they build on unstable things. Kaya minsan tayo bumabagsak, kaya minsan tayo bumibigay. Kasi sa tunay, ang tinatayuan din natin, unstable. Ang tunay, ang atin din pinangahawakan na hindi rin naman sure. Ano po ba yon? Kapag ang foundation mo, yung emotion mo, sala sa saya, sala sa lungkot. Ang iyong drive para magpatuloy ay nakadepend kung paano kay titreat lang ng mundong ito. Sometimes, ang notes mo, ang buhay mo ay, "It's a beautiful day." Kinabukasan, napagalitan ka. Ang notes mo na, "It's a worst day." Bet pa ako binuhay ni Lord. Imagine kung ang iyong foundation ay ang iyong emotion, ay di pa bago-bago ka. The greatest danger, tandaan niyo po ito, is allowing feelings to become your authority. Lagi na lamang kung ano ang kanya nararamdaman, ay yun na lang ang kanya susundin. Lagi na, hindi ko kasi feel manalangin. Hindi ko kasi feel magpatawad. I don't feel like serving. Hindi ko kasi feel na ako'y mahal. Hindi ko kasi feel ang Diyos. Pero si Jesus, tinuro niya sa atin, truth is greater than feelings. Totoo ang feelings. Pero wag mo nga hayaan na ang feelings ay magbibigay sa iyo ng authority. Dahil mamaya, ikay masaya, mamaya, ikay malungkot. Depende na lang kung anong maramdaman ng iyong puso, yun ang susundin mo. Another thing, hindi rin pwede na ang iyong foundation ay money, pera. Bakit? Baka ang iyong lakas ay nakadepende sa kapal ng pera mo.
Kaya minsan ay lagi nang may masakit. Hindi maintindihan kung saan nanggagaling. Nung nagkaperay, gumaling. Masakit ang ulo, tinapala na 1,000. Okay na pala ako? Masaya na pala ako? Kung ang ating foundation or ang ating stand ay depende lamang sa kapal ng pera natin, then sasabihin ko sa iyo, money will come and go. Walang perang nananatili. Lahat ng pera'y dumadaan lang. Pwedeng mapera ka ngayon, bukas ay wala na. Pwedeng wala ka ngayon, bukas ay meron na. Kaya kung dyan lang nakabase ang iyong feelings, wala ka nararamdaman pa ikay mapera, at masakit ang lahat sa iyo pag wala ka ng pera, then hindi siya pwedeng maging foundation mo. Another, even your success. Baka yung pangarap mong success 3 years ago ay hindi na applicable ngayon. Way back nung ako ay high school, simple lang ang pangarap ko. Ano po yon? Ang pangarap ko lang nung high school ay laptop, cellphone at bike. Para sabi ko kay Lord, Lord, ibigay mo to sa akin, I will be happy. Kumpletong-kumpleto na ang buhay ko. Meron ka ng cellphone, meron ka ng laptop, meron ka ng bike. Yun ang akala kong success, yun ang akala kong victory. Pero ngayon, it is not applicable. Tama ka? It's just a simple lang noon. Bakit? Mas malaki na ang pangangailangan ngayon. Kaya kung doon mo i-depend ang takbo ng iyong buhay, then unstable din. O saan pa minsan tayo dumidepend? Sa mga taong nakapaligid sa atin. Alam nyo po, laging nababago ang season. Pag nababago ang season, madalas nababago rin ang circle. Amen. Yung barkada mo nung grade 6, hindi mo na siya laging nakakasama ngayon. Pero hindi nagbago ang friendship. Pero nababago ang circle. Kaya kung doon mo ilalagay ang lahat, then mamaya unstable na yan. Everything in this world nagbabago. Isa lamang ang hindi. Ano yon? The Word of God. Pastor, ang Bible po kasi outdated. Yan ay nilikha pa 2,000 years ago yan. Yan ay hindi na pwede sa panahon natin ngayon. Hindi na po yan applicable this year. Yun ang madalas na sinasabi ng taong hindi naiintindihan ng salita. Pero alam nyo po ba? The Bible, it's not just a simple book. It is the Spirit of God. Buhay ito at kayang-kaya kang kausapin ng Diyos at kayang-kaya kang patatagin sa anumang pagsubok kahit isang verse lang. Kahapon ako po'y nasa meeting at ito ang rema ko kahapon. Ang sabi po doon na nagturo ito, iba ang nagbasa at iba ang nagdevotion. Oo nga no. Iba ang nagbasa, iba ang nagdevotion. Sa Bible, walang sinabing read. Ang laging sinasabi ng Bible, meditate. Ibig sabihin ng meditate, devotion. Pag nilayin. Ibig sabihin, mas idiin mo, mas pag-aralan mo. Dahil sa tunay, madali nga namang magbasa ng Bible. Pagka bago ka matulog, bubasa mo ang Biblia. Okay na, tapos na. Anong rema? Verse 31. Okay na, send na. Feeling blessed. Kaya minsan, pag tinanong mo, anong devotion mo? Basta ho. Saan na? Book of John. Book John. Basta nandyan lang. Hindi maintindihan. Ang alam ko pagiging mabuti. Parang iyon. Ang na-devotion ko kanina. Ay, hindi yung devotion. Ano yon? Binasa mo lang. Bakit? Hindi natanim Hindi natanim ang salita. Ano ang devotion? Yung devotion ay kapag baon mo ang salita. When someone asks you, kamusta ang buhay? Alam mo ba ang sabi ng Diyos? Yung talagang parang, pag tinanong ka kung anong devotion mo, grabe pala ang revelation. Yung palang verse 16, kung mapapansin mo, yung for God so loved the world, alam mo yung, tinanong mo lang kung kamusta yan na i-share na ang buong context na ng John 3:16. Bakit? Kasi pinag-aralan, tinanim ang salita. Kaya hindi ka lang basta nagbabasa pala. Kailangan ikaw ay nagdi-devotion. Kaya ngayon, pare-parehas natin tingnan ang Bible. Ang Bible ay hindi panakot sa problema.
Ha? Bible is not just, yung titingnan mo, a waste of time. Para gan lagi ng, Pastor, mas mahalaga ang pinagdadaanan ko, mas mahalaga ang laban ko, kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Kaya minsan saka na ako magde-devotion, mag-exam muna ako. Saka na ako magde-devotion, saka na ako magbabasa ng Bible, tatapusin ko lang ang aking mga pinagdadaanan ito. Wag ngayon, hindi ko pa feel magbasa ng Bible. Pero alam nyo po, tingnan natin ang Bible sa pinakamagandang paraan. Ito po ang ating anchor, ito ang ating angkla. Ano ibig sabihin? Hindi nito pinipigilan ng alon, hindi nito pinipigilan ng hangin, hindi nito pinipigilan ng bagyo, pero pinipigilan nitong matangay tayo sa anumang uri ng pagsubok. Pwedeng marami kang pinagdadaanan ngayon, pero ba't ka nananatili? Kasi meron kang baong salita. Pinangahawakan mo yung salitang nabasa mo kahapon. Pinangahawakan mo yung salitang binigay sa iyo ng Diyos because hindi lang iyon word. That is the Spirit of God. When you meditate the word, nalalim ka, natibay ka. Kaya pag merong mga biglaang pagsubok, dumating ang crisis, health issue, unmet expectation, betrayal, or whatever na pagsubok yan, hindi ka agad sirok. Alam mo yun, minsan kaya naman yun, ka-on-pair lamang biglang sirok agad pag dumating ang pagsubok. But the person who meditate the word, parang yan ang reverse gas mo. Pag may dumating na pagsubok, meron kang makukuhang pag-asa. May sinabi ang Diyos kasi. Meron minsan mga unexpected na nangyayari sa'yo. Parang minsan may mga health issue. Biglang meron sumakit sa iyo or kaya ikay nagpa-medical, biglang sabi ng doktor, parang meron. Alam niyo po, normal response natin ay overthinking, taranta malala. Pero yung merong baon ng word ni Lord, Lord, natatakot ako, pero sabi mo, I trust you. Magtiwala lang ako sa iyo kasi hindi mo ko pababayaan. Imagine kung paano ka pinapatibay ng salita ng Diyos. Pag merong mga dumating na bayarin, ang normal response, wala na tayong pera. Bakit? Kasi walang baon. Pero yung may baong salita ng Diyos, meron siyang pag-asa na the Lord will provide. Isusupply ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Nakakatayo ka sa bawat pagsubok ng buhay. Kaya nga I pray, meron dapat tayong isang word na alam natin na yun ang bumubuhay sa atin. Alam niyo po, meron Sunday service, even though ako po ang nagtuturo, hindi ibig sabihin nun, ako'y exempted na sa word. Every week, I am excited in applying the word na aking pong tinuturo din sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po ang isa sa pinakarema kong preaching or pinakaremang word na tumatak sa akin? Give us this day our daily bread. Pastor, ano ibig mo sabihin? Yun ang nagbigay sa akin ng tibay sa bawat pagsubok na sa tuwing nakikita kong wala na akong panggastos ngayon, pero bukas si Lord magpo-provide uli. Ito ang nagbibigay sa atin ng stability sa bawat pagsubok kahit pa nakikita mong parang wala nang nadating. Kahit pa nakikita mong parang wala nang bank account mo. Kahit pa nakikita mong parang maraming gastusin, mas malaki ang expenses kaysa sa papasok. Pero dahil merong word na give us this day our daily bread, ano ibig sabihin? Sapat si Lord araw-araw. Yun ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Ang stability hindi nanggagaling dahil wala kang problema. Ito'y nanggagaling sa presence of truth. Kahit nandyan ang pagsubok, mas matibay ang authority ni Jesus. Mas mataas ang authority ni Jesus. Facts, yung katotohanan, or yung tunay, may describe your situation. But the God's Word defines your foundation. Pwedeng yung mga pinagdadaanan natin, yan ay tunay. Pero, ang salita ng Diyos yan ang magbibigay sa iyo ng stability. Kaya huwag kang matakot. Pag sa umaga, meron kang dadating na pagsubok, meron kang exam, meron kang pinagdadaanan, unahin ang word. Bakit? Ito kasi yung pampatibay mo. Saka na ako magbabasa pagkatapos ng exam. Saka na ako pagka-uwi. But if you understand na ito nga ang magbibigay ng tibay sa iyo buong araw, if you understand na ito nga ang isa sa magbibigay sa iyo ng hope,
Ito ang magbibigay sa iyo ng assurance. Then I tell you, araw-araw sisipagin kang magbasa ng salita ng Diyos. Why? Because it doesn't matter kung ano ang nararamdaman mo. Isa lang sasabihin mo, it is written. Nakasulat kasi. Naisulat na kasi. Last, number 3. God's word give us what? Victory. Ang salita ng Diyos po nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sino naniniwala doon? Like what I said earlier po, yung it is written, it is a warfare. Sa Matthew chapter 4, 3 beses na tinukso ni Satanas si Jesus. At 3 beses din na nabigo si Satanas. Bakit? Kasi laging dinadala ni Jesus sa sitwasyon na saan? It is written. Kahit paanong dami mong paliwanag, sabi, gawin mo nga ito. Kung ikaw nga'y anak ng Diyos, itong ang bato, gawin mong tinapay. Alam mo nga, hindi dinadala ni Jesus ang laban sa paraan na gusto ng kaaway. Dinadala ni Jesus ang laban sa paraan kung ano nakasulat sa Bible. So, ibig sabihin, whatever the situation na pinagdadaanan mo, don't entertain it. Huwag kang pumunta sa sitwasyon na gusto ng kaaway. Yung sitwasyon na yon ay mababago at ikaw ang magdadala. Ano yon? Kahit pa anong sabihin mo, ano gan nakasulat? It is written. Ano gan sinasabi ng Diyos? Kahit pa si Jesus ay dalhin ng kaaway sa pinakamataas na lugar at sabi, tumalon ka nga. Sabi ng Diyos, iingatan ka. Sabi ng Diyos, poprotektahan ka ng kanyang mga anghel. Sige nga, tumalon ka nga. Hindi si Jesus, kay naman na, sige nga, papatunayan ko sa iyong akong tunay na at tumalon nga. Hindi ni Jesus ginawa yun. Anong ginawa ni Jesus? Kahit pa anong ngaw-ngaw mo diyan, it is written. It is written. Kahit pa anong alok ng kaaway, ang daming opportunity, ang ganda, shortcutin mo na. Ibibigay ko sa iyo yan. Pero nasagot ni Jesus, it is written. So ibig sabihin, ang sitwasyon mo ngayon, ay wag mong hayaang mabago ang iyong salita. Kung hindi, ipaglaban mong salita na sinabi ng Diyos. Iyon ang edikta mo sa sitwasyon. Hindi ni Jesus dinala si Satan sa palakasan ng kapangyarihan. At lalong hindi rin niya dinala si Satan sa pataasan ng emosyon. Hindi sinabi ni Jesus na, I think, I feel, or ito kasi ang sabi ng experience ko. Even though, kahit si Jesus ay valid, pwede niya sabihin na itunay naman na siya'y gutom 40 days ba namang nagfasting? Tunay na gutom, tunay na mahina. His feeling are real. Tunay yung kanyang nararamdaman. Ang kanyang stomach empty. Ang kanyang katawan ay mahina. Pero hindi niya hinayaan ang kanyang feelings ang magdesisyon. Hindi niya hinayaan ang kanyang sitwasyon na magsabi sa kanya na susunod na gagawin. Hindi siya nakipag-argumento, nakipagsagutan, patunayan kay Satan na siya'y anak ng Diyos. Isa lang kanya sinasabi, it is written. Kahit pa anong sabihin mo. Paragang, alam mo yung flip-top, yung paragang nakikipagsagutan, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Ayun kaya. Kung si Jesus nadala sa emotion, baka sabihin niya kay Satan ang huli, mama mo blue. Alam mo, napikong ka na sa kasagutan mo dahil tinamaan na yung trigger point mo di ba? Pag may mga ganyan, yung may kaasarang ka, tapos biglang napikon ka na, wala ka nang mairebat. Yun na lamang minsan ang sagot mo mama mo blue. Ibig sabihin nun wala na, talo na, tinamaan ang yung trigger point. Pero alam niyo po, si Jesus, hindi tinamaan ang kanyang emotion and whatever it is. Bakit? Ang napahiyay si Satan, on the verse 11, alis ang kaaway alis si Satan. Bakit? Walang maisasagot ang kaaway pag sinabi mo na sa kanya ang salita ng Diyos. Bakit? Naisulat na at kahit kailan, hindi na magbabago iyon. Kaya kung mapapansin mo, hindi miracle ang unang ginamit ni Jesus, hindi power. Ang ginamit niyang panlaban sa kaaway, salita. 3 beses na nagsalita ang Bible, ang diablo, 3 beses din na sumagot si Jesus. Ano po yon? It is written. Bakit hindi nagbabago ang sagot ni Jesus? Because the truth never changes.
Kahit pa magbago ang sitwasyon ng buhay mo, kahit pa nagbago ang ekonomiya ng Pilipinas, kahit pa magbago ang kultura, hindi nagbabago ang salita. Sa bawat laban, ito pa rin ang may final authority. The Word of God. It is written. Ang salita ng Diyos ay mas malaki kaysa anong gulo ng kaaway or bulong ng kaaway sa iyo. If you will notice it, tunay na buhay, Satan can speak. Kayang-kaya ni Satan magsalita. Si Jesus nga ay nakakausap ni Satanas eh. Everyday pwede mayroong mga voices na sinasabi sa iyo, hindi ka na magbabago. Everyday pwedeng meron ka na naririnig, sumuko ka na, mag-give up ka na. Pwedeng naririnig mo, ikaw na may laging mag-isa, wala ka ng pag-asa. Alam niyo po, wag mo laging entertain ang iyong feeling. Ano gan dapat ko maramdaman, tunay nga namang masakit eh. Learn to ask God, Lord, sa aking pinagdadaanan na to, ano sinasabi mo? Dahil pwedeng sabihin ko na ang pinagdadaanan ko'y tunay, pero ang salita mo ang magsasabi at salita mo ang tunay na magmamanifest pagdating sa dulo. Psalm 138 verse 7 to 8. Sa verse 7, sabi dito ng manunulat, when I am surrounded by troubles. Alam niyo po, tayong lahat ay may pinagdadaanan. Tama po ba? We are not denying the facts. Yung tunay, yung totoo. Dahil pwede namang tunay, ano po ba yung facts? It means, it describe our current state of reality. Tunay na pwedeng pumunta ka ngayon sa church, you are surrounded by troubles. Tunay na merong medical report. Tunay na merong dumating na balance account. Talagang tunay na merong sulat na talagang meron kang kailangang asikasuhin. Pwedeng pumunta ka ngayon dito, tunay na ano? Na ikay dumaranas ng broken relationship. Hindi ko na kayo papataasin. Pero parang pwedeng tunay, pumunta ka dito, you are surrounded by troubles, ikaw ay broken. Your anxiety is real, the temptation is real, the fear is real, disappointment is real. Sadyang tunay, totoo, iyong nararamdaman. Pero remember this, facts are real, but they are temporary. Lahat ng iyong nararamdaman ngayon at lahat ng pwedeng nakikita mo ngayon ay tunay na nangyayari sa iyo. At hindi natin dinideny yan, tunay mo yung nararamdaman. Pero sasabihin ko sa iyo, temporary lang yan. Ano ang tunay at ano ang tunay na magdadala sa iyo? Ang truth. Ano yung permanent? Ano ang mangyayari? Or ano ang katotohanan? Yes, maybe you are now on the verse 7, you are surrounded by many troubles. Yun ang tunay mo nangyayari. Pero, ito ang katotohanan. Verse 8, you will do everything you have promised, Lord. Your love is eternal. Complete the work that you have begun. Pwede ngayong oras na ito, you are surrounded by troubles. Tunay yun. Pero tunay din ito. The Lord will do everything. Lahat ng kanyang pinangako ay gagawin ng Diyos. At tatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan. Facts tells you what is happening today. But the Word of God tells you how it is going to end. Pwedeng sabihin ng katotohanan, tunay na ikay nasaktan, tunay na ikay may pinagdadaanan, pero ang salita ng Diyos ang magsasabi kung paano yun matatapos. Broken ka ngayon, pero i-restore ka ng Diyos. Bakit? Because the Lord will do everything. Lahat ng pangakong pinangahawakan mo na galing sa Diyos, gagawin yan ng Panginoon. Tunay ang nararamdaman, pero ang word ni Lord, ang final say. So it means, it is written, means, God's word is my weapon. So sa bawat pagsubok, isa lang ang sasabihin mo ha, it is written. So pastor, anong tip? Di damihan mo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Para sa bawat pagsubok, meron kang pinagdadaanan. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko ang verse na ito kahapon, there's a revelation. Sa book of
I think, Ephesians, nandun ang armor of God. Tama po ba? At ginagamit natin doon, the sword of the Spirit. Tama po ba? The sword of the Spirit. And ano po ang sword of the Spirit? It is what? The Word of God. Sa lahat ng armor na binigay ng Diyos, yun lang ang offensive. Ibig sabihin, yun lang ang pang-atake. Ang faith, yan ang iyong shield. Breastplate, gospel shoes, lahat yon ay for covering. Pero ano pala ang pang-atake sa kaaway? The Word of God. So, ikaw ay makaka-move forward, ikaw ay makaka-atake, ikaw ay magiging victorious, hindi ka lang lagi puro depensa. Pwede kang mag-move forward, pwede kang magtagumpay dahil meron kang salita ng Diyos. Pastor, bakit kailangan everyday? Based po sa pag-aaral, ang dinidescribe pala po doon ng Bible na swords of God, tinitingnan natin ang swords of God, yung po ay napakagandang espada. If you imagine it, kasi it's sword, tama ka? Sword. Pero ang dinidescribe pala doon ng manunulat, ay yun po ay I think 18 inches sword lang. Parang ang hindi siya espada, ang tawag pa doon knife. 18 inches lang. Bakit? Ginagamit yon sa mga close combat. Kaya yun ay maliit, hindi ibig sabihin, hindi yun nakakamatay. Maliit yon pero yun ay effective for specific purposes. Kaya ka pala dapat maraming baong salita ng Diyos. Kasi every time na umaatake ang kaaway, gagamitin mo lamang sa kanya ang salita ng Diyos. Hindi lang isang verse ang gamit mo. Pag binigyan ka niya, pag nakaramdam ka ng sakit at karamdaman, sasabihin mo agad ang verse na you are healed. That is the source of God. Pag ikay dumadaan sa pagsubok financially, sasabihin mo ang the Lord will provide. That is the source of God. Pag sinabi mo ikay mag-isa, sasabihin na anong pangahawakan mo? Hindi ka pababayaan ng Diyos. So kailangan marami kang baong salita. Sa bawat pagsubok, ito lagi ang masusunod kung ano ang nakasulat. Kaya if you want to be victorious, kailangan marami kang baon. Amen? Hindi yung sabi ng Facebook, magpula daw ako ngayon at makikita ko daw ang aking forever. No. It is the Word of God. Now, hindi ka nakikipaglaban para magtagumpay, nakikipaglaban ka galing sa tagumpay. So if you are first time here, wala ka pang alam sa Word ni Lord, then bibigyan kita ngayon ng Word na pwede mong panghawakan. Pwede mong sabihin, pwedeng ito na yung pinakagamitin mong panlaban sa anumang pinagdadaanan mo. 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Pastor, it's just a simple verse. A simple verse, if you don't understand. Pero it is a powerful verse para sa mga taong merong pinagdadaanan. Bakit? Dahil ang sinasabi dito salamat sa Diyos. Binigyan niya na ako ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At kahit paanong real na iyong nararamdaman ngayong oras na ito, kahit paanong iyong pinagdadaanan pagsubok, isa lang sasabihin mo, salamat sa Diyos, binigyan niya na ako ng tagumpay. Pastor, tunay talo ako. Tunay, pastor, may pinagdadaanan ako. Tunay, pastor, na merong masakit. Ano ang absolute truth? Sino ang may final authority? It is written, salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng tagumpay. So whatever the situation is, whatever na iyong pinaglalaban ngayon or iyong nilalabanan, sabihin, alam mo ka, hindi ka nakikipaglaban para makuha mo ang tagumpay. Hindi ka nagmamakaawa, nabigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Tagumpay ka na. Tagumpay ka na. That is the word of God. Salamat sa Diyos. So whatever your situation right now, 1 Corinthians 15 verse 57, thank you Lord. Dahil binigyan mo ko ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi kasi tayo sanay sa ganyong sistema. Alam niyo ho ba, hindi kasi tayo sanay sa, dito kasi sa atin, hindi tayo sanay makakita ng king
Tama po ba? Marami dito pangalan ay king. Pero hindi talaga tayo sa sistema kung paano nagwo-work, kumikilos ang isang hari nung panahong una. Pag ang hari po, yan ay meron na yung binigay na kanyang authority. Ibig sabihin ay nagbigay na yan ng utos. At yung kanyang salita na yon ay naisulat at yun po ay tinataka na. Ibig sabihin, meron na yung sinabi na yon that is valid. Yung mga may hawak ng salitang yon, yung ibang mga servant, pupunta ang mga yon sa mga iba't ibang bayan. At sasabihin niya sa mga tao doon, ito ang sabi ng hari, kayo daw ay magbabayad ng buwis. O ito daw ang sabi ng hari, kayo ay luluhod. Alam niyo po, basta't meron yung tatak ng hari or nandoon ang salita ng hari, walang magagawa ang tao kung hindi mag-adjust. Bakit? Selyado ng hari. Yun kasi ang nakasulat. Now, think about it. Ang Bible, ang tunay na author nito, si Lord. Amen. Ang tunay na sumulat nito ay si Lord. At ito ay meron tatak ng hari. So, kapag pala ikaw ay dumadaan sa pagsubok, problema, pupunta ka doon at haharap ka at sasabihin mo doon, ito ang sabi ng hari. Yun ang ibig sabihin, it is written. So, kahit gaano kalaki ang bagyo na pinagdadaanan mo, kahit gaano kalaki ang bundok ng problema mo, isa lang sasabihin mo, kahit paano sabihin mo, ito ang sinabi ng Diyos. It is written. Na ano? Thanks be to God. He give us the victory. So, yung pagsubok, pupunta siya sa sitwasyon ng ano? Siya ang defeat. Kasi it is written, you are the victorious Kaya yung problema, sila mag-a-adjust. Hindi tayo ang tagumpay. Bakit? Selyado na It is written. It is written. Thanks be to God who give us the victory. So, ibig sabihin, hindi ang sitwasyon na mag-shape sa'yo. Ang word ni Lord ang mag-shape ng sitwasyon. Kaya whatever it is, your feelings are real, everything is real. But the word of God is the truth. Valid ang nararamdaman mo, pero hindi yan ang may-ari sa'yo. Pwedeng nararamdaman mo yan ngayon, pero ang salita ng Diyos. Walang magagawa ang sitwasyon kung hindi mag-adjust. May you please stand right now? Just look at this verse. But thanks be to God. Salamat sa Diyos. Na ano? Who give us the victory through our Lord Jesus Christ. May you please present the verse? Grabe ang sinasabi dito. Alam niyo po, habang tinititigan niyo yan, it's just a simple, hindi po ito simpleng salita. Kung hindi ito ay salita ng sumisigaw ng tagumpay, ito po ay verse na nagsasabing, Salamat, Lord! Bakit? Dahil meron ka nang binigay na tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. So, sasabihin mo ngayon sa sitwasyon mo, sasabihin mo ngayon sa pinagdadaanan mo, salamat sa Diyos, binigay niya na ang tagumpay. It is written. It is written. Naisulat na. Wala nang magagawang anumang sitwasyon. Kaya every time that you read the Word of God, natatakot ang kaaway. Alam mo, kaaway, hindi naman yan natatakot sa Bible sa bahay mo. Kahit pa ito ilagay mo sa pinto, walang pa, para hindi pumasok ang masamang espiritu. Kahit pa ilagay mo sa iyong salas, kahit pa ilagay mo sa ulunan mo habang itutulog. No. Ang tunay na ayaw ng kaaway, the moment na binibigyan kanya ng pagsubok, you read the Word. At sinabi mo sa pagsubok na yan, it is written. Pwede ngayon you receive a bad news, you receive a negative news na ayaw mo talagang marinig. Pero sabi ng Diyos, trust me. Pero sabi ng Diyos, the Lord will give you victory. Pastor, sabi ng Diyos, tatanggapin ko daw ngayon ay tagumpay. Bakit ang natanggap ko? Disappointment. Well, mayroong mas authority ang Diyos.
Baka yung disappointment mo ngayon ay ite-turn pala ng Diyos na tagumpay mo bukas. Kaya nga mas maganda pag meron kang akala mong dapat the best na sa'yo, pero hindi pa rin binigay ng Diyos. Ang Diyos ay nangako ng tagumpay, bakit ako nag-fail? Ibig sabihin, yung tagumpay na akala mo, hindi yun yung tagumpay na binigay sa'yo ng Diyos. Meron tunay na ibibigay sa'yo ang Diyos. Kaya JA1 Taal, hindi mo lang na-receive ngayon ay revelation. What you receive today is a power. This is the absolute truth. Kung ano ang nabasa mo. Actually, kung hindi kung ano ang nabasa, kung ano ang na-meditate mo, kung ano yung salitang pinanghawakan mo, yan ang gagawin at yan ang mangyayari. Valid ang iyong feelings, tunay ang iyong feelings, pero tunay din ito. At ito ang may mas authority kaysa sa iyong feeling. Come on, close your eyes and sing this song. Come on, declare that. Your promise to stand. Declare that. Great is your faithfulness. Your faithfulness. Alam niyo po, habang dinideklara natin ang kantang ito, I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. come on, declare your promise. Your promise still stand. Great is your faithfulness. Habang meron kang mga pinagdadaan ng pagsubok, habang ikay nandun sa struggle na yun, sinasabi mo sa Panginoon ang kanyang pangako pa rin, I'm still ang mananatili, ang kanyang pangako pa rin ang iyong pangahawakan. confidence. You never fail me yet. Come on, declare this, declare this. I see you move. You move the mountain. Come on, declare that. I believe. I see you do it again. You made a way. Ikaw na naniniwala sa salitang it is written, na isulat na nakita mo na may ginawa na ang Diyos na himala. At yung salitang iyon ay hindi lang nananatili noon. Ang salitang iyon may bisa hanggang ngayon. Kung ang Diyos nagpagaling, kung ang Diyos ang nagbigay ng provision, kung ang Diyos ay gumawa ng himala, kung ang Diyos ay nagbigay ng tagumpay noon, mangyayari pa rin ngayon. Why? It is written. Declare. I see you do it again. I see you move. Come on, declare. You move the mountain, and I believe. Yung naniniwala. I see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe. I see you do it again. I see you move. You move the mountain, and I believe. I see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe. I see you do it again. I see you move. You move the mountain, and I believe. I see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe. I see you do it again. Now, we start this year ng we believe.
new things, new assignment. Maybe you are here right now, parang nakalimutan mo na meron nga palang pangakong sinabi ang Panginoon bago magsimula ang taong ito. Today, we will declare it again, knowing na hindi pa tapos ang Diyos sa taong ito. Isaiah 43 verse 18 to 19, ito ang sinabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Keep moving forward. That is the word, that is the absolute truth. Maganda man na nangyari noon, masama man na nangyari noon. Pero may isang sinasabi ang Diyos, keep moving forward. Why? Ito ang absolute truth. Kung pakiramdam mo parang wala nangyayari sa buhay mo, i-remind ka uli ng Diyos, masdan mo. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Ito'y nagaganap na. Pastor, walang pinakaiban 2025, 2026. No. It is written. Naisulat na. No. Ito'y nagaganap na. Ito'y nagaganap na. Gagawa ang Diyos ng bagong bagay. Come on, raise up your hand. Receive the promise of God. Gagawa ang Diyos. It is written. Kinukuman ko ang lahat ng sitwasyon. Kinukuman ko sa pangalan ng Panginoong Hesus ang lahat ng problema, pagsubok. I command you right now. It is written. Gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Gagawa ang Diyos ng daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. It is written. Whatever the wilderness, disyerto, dryness na pinagdadaanan mo ngayon, naisulat na. Gagawa ang Diyos ng daan. Magkakaroon ng ilog, magkakaroon ng source, magkakaroon ng kapangyarihan. It is written. We command it right now. Naisulat na ang salita. Mangyayari, magaganap sa pangalan ng Panginoong Hesus. Declare. Hallelujah! You promise to stand. If you believe, Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never For the last time. fail me. declare. For the last time. Hallelujah. You promise to stand. Great is your faithfulness, your faithfulness. We're still in your hand. This is my confidence. You never fail. Now, it is written. 1 Corinthians 15 verse 57, whatever your situation right now, thanks be to God. Thanks be to God who give us now what? Victory. Salamat sa Diyos. It is written. Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. This is the truth. It is greater than your feelings, powerful than your feelings. This is the truth. You are victorious. You are victorious. It is written. Lord, we thank you. We glorify you. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. God bless us all.
Praise God. Grabe. Grabe po ang Lord. Amen. Ngayon, we'll do our tithings. Ano po? At it is written, talaga namang grabe. Malakay 3 verse 10. 2:12. Let me read to you again that verse. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you, and I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Amen. Grabe, 3 beses sinabi si Lord. It is written. So, let's believe in tithings. Ano po? Let's believe in the word. It is also written in the Bible. Try it. Ang sabi ng Diyos, try it, put me to test. At grabe po ang promises ng Diyos. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. And your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Ang sabi pa ng Diyos, all nation will call you blessed, for your land will be such a delight. Grabe. Amen? So, alam ko po, ang bawat isa excited na. And it is also written, God loves a person who gives cheerfully. Kaya po, whenever we give our tithes kay Lord, hindi naman kailangan sobrang saya sa mukha. Pero God is testing our heart, our faithfulness, kung gaano tayo kasayang magbabalik sa Kanya. Amen? Kaya let's test God. I encourage everybody. It is written. Subukan po natin ng Diyos, the Lord of heaven's armies. Amen? So let's pray. Nakasulat po, nandyan po sa inyong upuan, nandyan po ang ating pong mga envelope. You can personally write your prayer request. Maging sa nanonood sa live, nakapresent po ang ating pong mga online transactions. Please send us the screenshot of your tithes and offerings so we can verify po. So let's pray. Heavenly Father, God, we honor you and we praise you, our God, the heavens armies, Lord. Lord, thank you for all the blessings sa iyong mga salita at sa lahat po ng mga prayers na patuloy mong tinutupad. Thank you for being so faithful and generous, for providing all our needs, even our wants. Thank you for this seed, Father. Marami pong salamat sa binhi na amin pong itatanim. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoong, magbabalik ng siksik-liglig at nag-uumapaw. Buksan mo ang durungawan ng langit. Sawayin mo, Lord, lahat ng salot, Panginoon, sa aming finances. Upgrade our resources. Buksan mo, Lord, ang opportunities. Door of blessings, Lord God. Favor and protection be upon, Panginoon, for those who will be giving, Lord God, maging sa nagbibigay sa online. Thank you, Father, Panginoon. Supply all our needs according to your riches in glory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Anyway, sa lahat po pala po na nag-pledge para po sa ating ex-husband, salamat po. Yeah. Kami po yung nag-update sa group chat ng kung ano na po ang progress ng ating po ex-husband. Sa biyaya po ng Panginoon ay ano po yan, laging may ginagawa si Lord. Amen po? Praise God. At salamat po sa inyong faithfulness and generosity para po mas magpatuloy pa ang gawain ng Panginoon.
So atin po ipag-pray ang ating mga tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit, God, per glory alone. Panginoon, naisulat na. It is written, Panginoon, na bubuksan mo ang durungawan ng langit, ibubuhos ang masaganang pagpapala, hahadlangan ang lahat ng salot at tatawagin ang lahat ng bansa na kami pinagpala. It will manifest in Jesus' name. Amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen. Ibigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto pagkat ang gawain pong ito'y banal. Pag meron na po kayo, kayo po ay manatiling nakatayo, yumuko, pumikit. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Isus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, dumaputin siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Again po, wala po tayong mentoring service mamaya. So, gagamitin po natin ang mamayang hapon para po tayo ay makapag-rest, ma-enjoy ang ating mga A-group. Amen po ba? So, yun lamang po. Tayo po'y manatili nakatayo at ideklara po natin ang tagumpay ng ating Diyos. Amen. Sino po dito yung mga na-bless? Amen. Yan. Kaya naman, patuloy natin pangahawakan that we believe in God. Dahil alam natin, nothing is impossible with God. Amen. Amen. Kaya naman, patuloy natin siyang pupurihin. Sabay-sabay natin siyang awitan. Amen. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Let's declare, nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me.
that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, let's sing here. We say to the Lord, let's say praise, hallelujah. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's declare to the Lord. We believe to Him. I believe, I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe, let's declare I believe. I believe in you. I believe I believe in you. I believe in you. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. I believe in you. I believe. Let me hear you sing. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord, thank you, Lord. Sige po, patuloy natin palakpakan si Jesus, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. We thank you, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito. Maraming salamat po na hinayaan nyo kami na nandito kami muli sa templo mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa privilege na kami nakakapakinig ng salita mo, na kami, Lord God, ay ito, Lord God, ay nagagamit namin sa aming pang-araw-araw, Lord God.
Lord, hindi namin kaya kung kami lang, Panginoon, hindi namin kayang lumakad sa kahit na ano sa mundong ito, Lord God, kung wala ka. Kaya Lord, hayaan mo na kami, Lord God, ay maging rooted sa salita mo, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Lord God, sa nagbaba ng salita mo kay Reverend Jeremiah Patolot Malasigan, Panginoon. Patuloy mo, Lord, siya na i-anoint at i-bless, Lord God, ang buhay niya. Patuloy, Lord God, na magamit mo for your glory alone, Panginoon. And Lord, sa pansamantalang pang-uwi namin, Ikaw, Lord, ang mag-ingat sa amin. We pray, Lord God, na ang matitirang oras, Lord God, sa araw na ito ay magamit upang mas palakasin, Lord God, ang A-group, mas maging masaya, Lord God, ang A-groupings, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo namin tinataas ang pinamataas at papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, papuri, nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, paglilid, pag-guide ni Holy Spirit, sumatin ngayong bukas at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos na laging sasabihin na, it is written. Lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Praise God! Have a blessed Sunday. Tayo po'y magbatian.